Mamshies! Welcome to my channel. This is going to be my pregnancy skincare routine. I'm gonna show you kung ano yung mga product na ginagamit ko sa face ko. Kasi ngayon, I'm currently on my 20 weeks pregnancy. So, sa pagbuntis ka, may mga skincare na hindi pwede na gamitin ng buntis. Yung mga pwede nyong gamitin is yung mild lang, yung hindi harsh sa face. Pwede rin kayong gumamit ng mga non-invasive. Pwede kayong pumunta sa spa, pwede kayong pumunta sa facial, pwede kayong magpa-treatment aside from laser. Yan. Pwede kayong mag-peel. Kaya matatakot kasi yung iba, natatakot sila. So, I'm doing my first cleanse. What I'm using now is the Ordinary Cleanser. Kasi ito talaga yung nakahiyang sa akin at I'm sure magiging din sa iba't ibang klase ng skin type kasi hindi siya ganun ka-aggressive sa face, tapos hindi niya rin inaalis yung natural oil ng skin nyo. Yun ang ayoko, yung pag halimbawa gumagamit kayo ng mga sabon na halimbawa kojic acid, ganun, gamitin nyo siya. Pansin nyo, pagkatuyo ng mukha nyo, kitang-kita nyo talaga yung banat na banat yung mukha mo. Yun, hindi yun maganda. Akala lang na iba, maganda siya. Pero hindi. So, yan. Pinakagusto mong gawin yung nabuhugas ng mukha. Right now, forever ko kong gawin. My second cleanse is the Murad Blemish Control Clarifying Cleanser. This one is a gel cleanser. Ganyan lang kadami. Kasi problema ko dati, lagi ako nagbe-breakouts. Well, hanggang ngayon naman nagbe-breakouts ako. Kasi nakapagpapaya din ako sa skin ko. Mga 20s pa lang ako. Tapos ako hindi ko mag-makeup dati. Kaya, siguro, almost 1 year na rin ako hindi nakakapag-foundation. Gumagamit lang ako BB cream. Yan. I don't think it's worth it. Tapos, habang tumatagal, lalo ako nag-upgrade ng mga foundation. Lalo akong bumibili ng mas high coverage, yung mga ganyan, para ma-cover talaga yung mga dark spots mo. Ngayon, ang nangyari, hindi talaga gaano yung face ko. Hindi siya nagagamot. Kung gusto nyo gamutin yung skin problem niyo sa face, skincare muna kayo. Pagpahingahin nyo muna yung skin nyo sa mga ganyan. Sa makeup. After that, make sure pag naglilinis yun ng mga imamassage nyo talaga yung product doon sa face nyo para talagang nag-work siya. Although may mga dark spots pa ako natira ako. Kasi hormonal na ganyan. Dahil pag pregnant ka, hindi ka naman pwedeng gumamit ng mga acid. Next step is my essence. Ginagawa ko sa essence ko is alternate. Let's say today, I'm gonna put my essence, tas the next day, I'm gonna put my toner. So, every other day siya. So, this is what I'm using. SK2 Facial Treatment Essence. I'm just using my gauze pad. Ganito lang siya. Kasi yung iba, ginagawa nila, pag nag-essence sila, lalagay lang nila sa palm, sa kamay, ganyan. Tapos, tsaka nila nilalagay yung essence. Alam nyo, nakatulong sa skin ko, mga mamshies. Yung skin needling, nakakadalawang treatment pa lang ako. Pero ang laki na ng improvement ng skin ko. Nawala yung mga breakouts, tapos lumiit yung pores ko. Kasi naku, makikita niyo yung skin ko dati talagang, siya, have a big pores talaga. Natas ko mag-essence. So, dahil ito naman na yung skincare routine ko, lalagay ko na rin kung ano yung ginagamit ko na face mask sa mukha. Anything na face mask naman, pwedeng yung gamitin. Huwag lang kayong gagamit ng may mga acid nga, gaya ng salicylic acid. Yan, avoid nyo yan. Retinoid, i-avoid nyo din yan pag pregnant kayo. Kung gusto makapanganak kayo, hindi kayo pwedeng gumamit ng retinoid. It's not good for baby.
So, this is what I use. This is how it looks like. Basta kasi yung pagka mga 20s pa kayo, yung turnover ng skin nyo, mas mabilis. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng product nalalagay nyo sa skin nyo. Pero pag nag-30s na kayo, wala na. Turnover, ano na talaga, matagal. Kaya kailangan nyo na ng mga technologies, ganyan. Kasi sa weather din pati. Okay. Pag ganito, minsan, ginagamitan ko siya ng jade roller. Gagawa ko ng video para dun sa jade roller, paano siya gamitin. So, this mask will gonna be 10 minutes lang. Mas, ano pa rin ako sa mask na ganito. Yung sheet mask. Mas prefer ko yung ganito kasi talagang lahat ng ingredients yung nalagay nila to one by one. Hindi naman to pwedeng gawin ng mass production kasi paano may lalagay dun yung sa shaper sheet. Tapos, kung wala naman kayong budget sa pag-ano ng face mask, pwede kayo bumili ng sheet mask. Alam niyo yung mga bilog-bilog, yung nabibili sa Daiso. Tapos, pwede kayong mag-DIY nun. Magkagawa din ako ng video about DIY face sheet. So, after 10 minutes, like medyo sapa yung ating mask. Time lang natin ma-absorb ng skin. Makikita nyo agad na nagduduwi na yung skin ko. Ang mga mamshis. Sa una, cleanser din. Yung unang-una yung gagamitin, use the cream cleanser talaga kasi it won't strip the oil in your skin. Kaya, much better gumamit ng cream cleanser. Then, next, gel or foam cleanser. Ganun. Then, after that, toner or essence. Napaka-importante ng essence sa skin. Ayun din, hindi kayo pwedeng gumamit ng may mga microcurrents sa face. Pagka pregnant kayo, try to avoid that or i-avoid nyo talaga kasi hindi talaga siya pwede sa buntis. Makakasama siya sa baby. Gumamit na lang kayo ng mga jade rollers, stone, ganyan. Saka I'm gonna show you how to do it. Hindi ko lang talagang ano sa inyo lahat yun kasi pregnant na ako pero kapanganak papakita ko sa inyo yung mga DIY na pwede mong gawin sa bahay, lalo na ngayong lockdown, diba? So, huwag natin kalilimutan, di naman tayo makapunta sa spa, hindi naman tayo makapunta sa salon, makapagpa-facial. And, pag natuyo na siya, so ayan, napifeel ko na natuyo na siya. After nito, gumagamit ako ng serum. Yung serum ko is hyaluronic acid. Ayan siya. It's called the Milao Hyaluronic Acid. Pwede naman kayong gumamit anything hyaluronic acid, basta make sure lang na pure hyaluronic acid siya. Kasi wala siyang halong retinoid or anything. Wala siyang halong salicylic acid. With pure hyaluronic lang. Or vitamin E. Pwede naman. This acid, okay ito sa mga pregnant woman. Kagaya ko. Naglalagay ako sa kamay. Tapos, hindi ko lang dyan. Massage na. Massage na lang siya. Hanggang sa ma-absorb ng skin yung serum. Gagawa din ako ng skincare routine for daytime. Like yung mga ginagamit ko. Tapos, make sure napaka-importante ng sunscreen, guys. Kahit dito winter, nagsa-sunscreen pa din ako. Hindi ako nag-skip gumamit ng sunscreen kahit na nasa bahay lang. Kasi nakapagpabayaan ako sa skin ko. Kaya yan, may mga konti-konti pa akong ginagamot na mga dark spots, lalo na dito. Pero yung sunspots, wala kasi nga nag-sunscreen naman ako, which is good. Pag natuyo na yung serum, can use the Ordinary moisturizer. This one is talagang hydration. Kasi nga pala guys, yung hyaluronic, siya, 1,000 times ng tubig. So,
So, lalo na yung pag dry skin ka, pag naglagay ka ng hyaluronic acid, mas madami siyang times ng moisturizer. Full package na yung hyaluronic. Next, kailangan konti. Ayan, okay yan. Ito lang dyan. Then, massage din. Tsaka, since I did my microneedling, talagang na-feel ko na halak na pinagbago ng skin ko. Tuturo ko din sa inyo kung gawin para habang lockdown, habang nandiyan na kayo sa bahay, di kayo makapunta sa spa, ganyan. I'll show you how to do it. Minsan, gumagamit din ako ng sleeping mask. Once a week, ganyan. So, it depends. Pero, yan muna yung skincare routine ko. For the meantime, thank you sa lahat ng nanood ng video. Hope you subscribe. Tap the notification bell para ma-update pa kayo sa ibang video. Thank you so much, Mama Momshi, and see you again sa next video ko.